Hindi ko ba tinakaalam ng worship na yung kagabi mo, no? Talagang ramdam na ramdam tayo po yung presence ng Panginoon until this morning. And sabi nga po, every Sunday, ito talaga po yung nilulook up ng bawat isa. Ang mga pag-worship dahil dito po tayo naging at peace. At the same time, sama-sama po yung nagpupuli, but still personally nakakausap po natin yung Panginoon. Kaya bawat isa po ay tumayo na po mga kapatid.
always put us together. Lord, hindi man hindi ikaw yung pumasag ng puso, pero ikaw yung nagkukumpuni. Masyado kami nabisi sa mundo, Lord. To the point, O God, our hearts broken. Pero salamat, Lord, dahil hindi ka nag-alinlangan, Panginoon, na palagi mo kami niligtas sa Diyos. Hindi ka nagdadalawang isip, Panginoon,
sarap po ng pakiramdam. Pwede po ba nating ulitin yon, brethren? Sige, maghintay kayo sa announcement. Hindi ngayon. Yan, magandang umaga rin po sa ating mga nasa online. Saan man po kayong lugar naroroon ay kami nagagalak na kayo po ay aming makasama. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. For now, ina-acknowledge po natin ang ating pong bisita. Si Ate Joyce Lynn Arroyo. Ayun. Ayan. So, si Pastora na lang po mamaya ang mag-explain. Bakit ba nandyan si Joyce? Sige. Okay. Sa araw na ito rin po ay birthday ni Ate Win Shalana. Asan yon? At dahil dyan, lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Ay, naku po. Pumalakpak po ang lahat ng pinagpala ng Panginoon. Praise God. So, dahil po tayo lahat ay pinagpala at alam ko marami naman po ang hindi po nais mag-testify. Sa ngayon, tawagin na lang po natin ang ilan. Unahin po natin ang ating birthday celebrant, si Ate Win Shalana. Ayun, good morning po sa inyo. Ayun, medyo pause pa po, pero ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa, ayun, birthday ko nga po ngayon. Ayun, 16 na po. And, ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy po na kalakasan na binibigay niya sa akin sa araw-araw, lalo na po ngayong March. Yung month po na to is parang sobrang hirap po talaga niya sa akin kasi sobrang busy po sa school. Ang dami pong gawain na sinisiksik kasi nga minamadali na din po yung school year para matapos na. And, ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kalakasan po talaga na binibigay niya kasi ayun, ang dami pong ginagawa talaga na nagsabay na po siya. May performance po kami sa bench cheering kaya ganito din po yung boses ko kasi nagsigaw-sigaw po talaga kami. Tas ang dami po naming research na ginagawa. Ewan ko po kung grade 10 pa po ba ako. Pero 3 research po yung pinapagawa sa amin. Pero ayun, natapos naman po namin silang lahat. Tapos, ayun po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa, ayun, matagal ko na po talaga siyang gustong ipagpasalamat po sa Panginoon. Pero, ayun, ngayon lang po talaga ako nakatayo ulit dito. Pero, nagpapasalamat ko nga po yung dyaryo po namin. Actually, matagal ko na po talaga siyang hindi naman battle, pero parang matagal ko na po siyang dinadala talaga kasi, ayun, hindi yung sinalihan ko po kasi ngayon, or yung pag-handle po kasi ng dyaryo, parang first time lang po siya sa akin. First time lang po ako maging page editor po ng dyaryo ng school po namin. And, ayun, nakakatuwa lang po kasi, alam niyo po yun, parang first time ko lang po kasi talagang mag-handle po ng page, pero yung page ko po is nakaabot po siya ng nationals. Kaya, ayun, pinagpapasalamat ko po talaga sa Panginoon na, ayun, ilalaban po ulit yung dyaryo namin for nationals. And, hindi naman po ako humihingal na, na manalo po siya sa nationals. Pero, ayun, kung ano pong kalooban ng Panginoon, yun lang po ang susundin ko. And, ayun po, nagpapasalamat po talaga ako sa, ayun, patuloy na kalakasan po. And, ayun, sa puso po na binigay niya sa akin na, ayun, sa patience po sa araw-araw na na-handle ko po yung mga dumadaang problema po sa akin. And, ayun po, ang dami po talagang, ang dami ko pong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Pero, ayun po, kung ipagpapasalamat ko po lahat, mauubos po yung oras. Kaya, ayun po, good morning po sa inyo lahat. Thank you po. Amen. Praise God and happy birthday. Wishing you all the best. And ang ganda talaga ng school ngayon, ano? Sobrang ganda ng DepEd. Okay. So, tawagin din po natin si Ate Madel Bonus. Nag-birthday ba to? Si Ate hindi. Ayan, mapagpalang umaga po. Okay? Good morning po sa ating lahat. Good morning.
gusto ko lang magpasalamat sa Lord. Kasi kagabi pa to, Ate Au, parang nararamdaman ko, gusto ko talaga mag-testify. Pero wala kasi ako maisip kung ano yung iti-testify ko. Kasi alam niyo yun, ang iti-testify ko talaga is yung pagkilos ng Lord sa akin kagabi. Binalik niya basta naramdaman ko ulit yung nung unang-una. Kumbaga parang ang layo na, pero malayo pa. Salamat sa Lord na kumikilos talaga siya. Napakasarap po nung experience kagabi sa worship night talaga. And last week po kasi talaga, mayroon po talagang pusong basag talaga. Ayan. Broken-hearted po talaga ako last week. Talagang hindi naman siya talaga problema, pero ang sakit lang sa puso. Yun po talaga yung in-offer ko sa Lord kagabi. And sinagot niya ako na, He will not fail. He will not fail me. Itinawid niya ako sa lahat ng dinanas ko sa buhay. So kung ano man yung nagkukos ng pagkabasag ng puso ko, He will never fail na bubuin niya ulit yun. Ayan, bumalik yung pagsusulat, no? Nagpapasalamat ako sa Lord talaga sa breakthrough. Physically, talagang lumalakas na tayo, mga women, sa pagja-jogging. Glory to God, talagang binibigyan ng Lord ng kalakasan para mas makapag-serve pa sa Kanya ng mas mahaba, mas healthy body, kumbaga. And spiritually, talagang ang sarap pong bumalik dun sa first love talaga. Yung pagkilos ng Lord noon, talagang nire-refresh niya, nire-revive niya. And napakasarap pong magpuri sa Panginoon. All glory to God po. Salamat po. Ayan, si Ate Madal kasi muntik nang magtumbling kagabi eh. So ako naman po, ang pinakamalala talaga dyan sa ganyan is yung gusto kong tumalon ng mataas, maliit kasi ako. Gusto kong tumalon, gusto kong lumagpas sa bubong. Yung pakiramdam ko, nasasabog yung puso ko. Yun po yung iniiwasan ko lang kasi na mag-travel ba. Pero parang ang sarap humiga, ang sarap lahat po ng klase. Kasi malaya tayo magagawa. Kapag na worship night tas madilim, hindi mo naman titingnan yung katabi mo, yung pumpuso talagang kaya nating ilabas lahat ng ating kagalakan, ng ating mga nasa sa loob sa Panginoon. Kaya kagabi, kulang pa yon mga kapatid. Kahit na po nag-extend kami doon sa hindi na-expect na time, doon sa pa-ending, grabe po. Ang sarap po sa pakiramdam, kaya sana sa susunod po nating worship night, makasama na po namin kayo. Tawagin din po natin ang ating principal, upcoming principal, Kuya Edward Cabahog. Graded recitation pala ito. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Sayang, na-miss niyo po yung kagabi. Next time, umatin po kayo. Kasi kung kami ay nandito, nag-enjoy kami sa presence ng Lord. Of course, hindi lang po kami nagnanais sa sarili lang namin. Gusto rin namin na kasama namin kayo. Ayun po ba? Yan yung katabi nyo. Yan yung pagkasamang magpupuri sa Panginoon sa susunod na mga panahon. Amen po ba? Excited po ba tayo? Excited tayong lahat, hindi po ba? Nagagalak po ako sa Panginoon at gusto kong sabihin sa inyong lahat na masaya kami, masaya po ang puso ko kagabi at nagpuri ako sa Panginoon talaga. Naiiyak-iyak pa ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya niya na patuloy niyang ipinagkakaloob. At ang prayer ko ay natupad, sabi ko, Lord, ang schedule ko ngayon ay sana'y maging maayos, yun ang aking panalangin. Naglalaban pa kami talaga sa schedule na yan ngayong 2025-2026. Pinapanalangin ko sa Panginoon yon. At pangalawa, salamat sa surprise na ginawa ng mga couples pumunta sa bahay. At ang akala ko po talaga sino yun? Pagtingin ko may sasakyan, wala akong ka-idea kasi natutulog pa nga po ako. Pero from my heart, kami po ni Mamona ay nagpapasalamat po sa pagpunta niyo po sa bahay. Isang malaking
pasasalamat galing po sa inyong mga puso kasi syempre nararamdaman namin na eto talaga yung mga kapatid namin sa Panginoon. At eto yung mga makakasama namin sa kalangitan sa susunod na mga panahon. Kaya nga po mga kapatid, kaya pag meron pong gathering dito katulad ng mga worship night, please do come. Alam niyo po kung bakit? Ito po ay paghahanda at ito po ang trabaho, ito po ang trabaho ng mga Kristiyano. Pagdating natin sa kalangitan, tayo ay magpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa Panginoon po ang lahat ng pasasalamat at papuri po. Thank you po. Amen. Praise God. Sige, tuloy-tuloy na natin. Tawagin din natin ang ating worship coordinator, Ate Jane Ridaw. Ayun po, masaglit lang po ito. Maraming salamat po sa Panginoon kasi po yung last night nga po talagang grabe po, no. Sabi ko nga sana sa susunod, di naman ako worship leader para dyan ako sa baba din po, makikigulong-gulong din po. Kasi ang sarap sa feeling po, no. Hindi po kasi natin, kumbaga sa pag-Sunday celebration po kasi medyo limited lang po yung oras natin, tama po. Minsan may mga newcomer din po. Pero yung ganong mga pagkakataon, wag talaga po nating imimiss kasi isa yun sa napakagandang experience na ilalabas po natin yung ating mga luha, yung ating mga pusong basag na durog, di ba po? Basag na durog pa. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi po nagkaroon po ako ng irregularity pagdating po sa aking menstruation. So nagkaroon po ako ng mens ng 2 weeks. Tapos alam niyo po, ito po kasi yung nangyari din sa akin nung high school po ako. So ngayon na lang po naulit, no? And then, bigla po akong na-remind noong sabi ko, Lord, kasi umiyak na po ako kasi ang tagal, hindi ako makakilos ng maayos. Tapos na-remind po ako ulit nung yung babae pong dinudugo sa Bible na kasi kinausap po yung Lord, ano bang message mo pagdating sa ganitong mga scenario? And then, binalik ako ng Lord doon sa situation ng babae na yon na sabi nga po, minsan, dahil po na-experience ko na siya nung high school, ngayon sabi ko, hindi, ano lang to, wala lang to. Dilipas lang din to, na nalimutan kong to the point na ilapit talaga po sa Panginoon. At salamat po sa Lord dahil naging experience po sa akin yung situation po na yon, may lesson learned. At pumunta po ako sa doktor. At salamat sa Panginoon kasi normal naman po ang lahat. Si mama po kinabahan. So, kinabahan siya, akala niya po meron ng laman yung tiyan ko. Wala to, hangin lang to. Pero salamat po sa Panginoon kasi yung minsang akala po natin, matatakot na tayo, magda-doubt na tayo. Yun pala, ano lang ng Lord na, uy, kausapin mo naman ako. Ganon. Kaya pala minsan, dinaraan tayo ng Lord sa mga ganitong pagsubok. So maraming salamat po sa Diyos po ang papuri. Praise God. Kala ko magkakaroon ako ng pamangkin. Yun. And dadako na po tayo sa ating pagbibigay sa umagang ito mga kapatid. Please, paki-prepare po ang ating mga offering sa ating Panginoon. Ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your baths will be bursting with wine. Mga kapatid, honor the Lord. Nire-require po tayong mga nakakilala sa Panginoon na sa pamamagitan ng ating pagbibigay, ng ating treasure, ng ating wealth, ito po ay isang paraan para lagi nating mapasalamatan at maitaas ang pangalan ng Panginoon. Kasi useless kung nakilala natin ang Panginoon, serve tayo pero hindi natin alam ang principle of giving. So, dahil alam po natin kung gaano ka-in-need ang ating simbahan ngayon, mga kapatid, marami sa atin is hindi pa po kabahagi sa ating pledge. Mamaya po meron ulit tayong table para po doon sa mga gusto mag-pledge. Any amount kung hindi natin kaya yung 2,000 na hinihingi po sa atin. Pero isang bagay po ang kaya nating patunayan sa Diyos. Kung tayo ay binibigyan niya ng lakas sa araw-araw, kung tayo ay pinapakain niya araw-araw, hindi ba natin kayang ibigay at ibalik sa Diyos ang maliit na porsyento na kanyang hinihingi, mga kapatid? At kung kaya nating mag-sacrifice para sa ating mga anak, mas lalo dapat nating kayaning mag-sacrifice para sa ikaguglory ng ating Panginoon.
So sa umagang ito, I encourage everyone, tayo po ay tumayo at tayo po ay magbigay para sa ating Panginoon. Kay Jesus wala nang hanapin pa. Ang buhay ko ay paganda ng paganda. Rumaragasas sa akin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa akin na. O kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay paganda ng paganda. Rumaragasas sa akin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa akin na. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Ang buhay ko ay paganda ng paganda. Rumaragasas sa akin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa akin na. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na nagbigay. I-bless mo rin po ang bawat family na aming nire-represent today. We pray, Lord, na kung paano mo kami pinagpapala, Panginoon, kasama ng pagpapalang ito, Lord God, ang iglesyang ito. Ano man, Panginoon, ang aming maging kinabukasan, sa inyo po namin ito itinataas at ipinagkakatiwala. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Our speaker today is my dearest Ninang, one of my beautiful Ninang around the world. Kasi nandyan yung isang Ninang ko, baka magselos. Tatlo lang sila eh. And ito pong Ninang kong ito is our church planter, pastor ng Nasugbu, 5'9" feet tall. Sorry. Sige po, tawagin na po natin ang ating tagapagsalita ngayong umaga, Pastor Sabel Bonus. Thank you, Sister Au. Ninang around the world, ha? Okay. Handa na sa 2020. Sa December 2025. Paghahandaan ko na. Praise God. Nakakatuwa, no? Ang dami-dami. Welcome po doon sa ating mga... Ngayon ko lang pong mga nakita. At naiwan po ngayon yung Nasugbu, but still God is good dahil meron pong... naka-istasyon doon, Sister Daisy. At nagagalak po ako na muli na naririto ako bagamat nanunuyo po yung lalamunan ko. Kaya hindi ko po alam kung bakit. Pagtatayo po rito sa harapan ay parang nangangatog. At nais ko po munang magpasalamat gaya po ng mga senior po ng mga ilan dito sa harapan about kagabi, kahapon. Tunay na napakasarap na magpuri sa Panginoon. Doon mo mararamdaman yung pagkilos niya, yung nagbigay tayo ng time para kausapin siya. At talagang grabe po. Nalambot po talaga ako hanggang sa huli. Hindi ko alam, sabi ko parang babagsak ako, pero naisip ko, walang sasalo sa akin. Hanggang sa, yun nga po, napasalampak na lang talaga. Dahil yung, na-remind po ako doon sa goodness ng Lord, na talagang wala naman po tayong gagawin eh. Ang inihintay lang po talaga ng Lord, i-offer natin yung ating pusong basag. Dahil po talaga tayo broken. We are a broken vessel. Kahit na ano pong tagumpay meroroon tayo dito sa mundo, still we lack one thing, kundi ang Panginoon. Sabi nga, speak Jesus. At doon po talaga isinigaw ko yung, I speak Jesus to my family. Wala na po talaga akong hiniling sa Panginoon, kundi yung pamilya ko ay madala po lahat sa paanan ng Diyos dahil higit pa po yun sa kayamanan. At salamat po sa Panginoon din sa
goodness niya na ginagawa po niya sa Nasugbu, although wala po ako doon. Praise God. Grabe po, yung pong dawn prayer po namin is like midweek fellowship na. At naandoon po lahat sila, mga kabataan. Kaya sabi ko po rin sa kanila, magkakaroon din ng ganyan kasi nagtatanong po sila kailan mauulit yung retreat, yung worship night. Sabi ko, pag bakasyon na, kasi ngayon po ay full pack na po kami. Marami pong activities. At thank you sa Lord sa patuloy na pag-support at pag-provide ng mga pangangailangan sa bawat isa. So, palakpakan po natin muna ang Panginoon. Sabi ko nga po, mula po ng, sabi ko, mukhang, i-furnace na lang or padadaanan na lang yung mga kasi alam ko po naman, malinaw na sa bawat isa yung vision. Amen? Sino po rito yung 2020 ang vision? Kami hindi, kasi eto na po meron ng mga Pero, as a Christian, whether you have eyeglasses or wala, may 2020 vision dapat yung Kristiyano. Amen? So, bago po tayo magpatuloy sa ating pong topic, let's all bow down and let's all pray. Panginoon, minsan pa kami, O Diyos, ay dumadako sa iyong harapan sa umagang ito. Tunay na nagpapasalamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Muli, kami po, O Diyos, ay nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyong harapan, humihingi, Panginoon, ng liwanag na nagmumula sa iyo upang ang mensahe mo sa umagang ito ay muli na maunawaan namin at amin po, Panginoong, dalahin habang kami, Panginoon, ay namumuhay sa mundong ito. Naniniwala kami every day, Lord God, you have a new revelation. Bagamat yung mga naririnig naming topic ay nauulit, but still, we are waiting for a new revelation from you this morning. Lord, hinihingi ko po sa oras na ito, muli ka pong manguna, bigyan mo kami ng pusong handang makinig. Hindi lamang ito pakinggan, kundi itanim sa aming mga puso. At hayaan mo, Lord God, ang labi ko'y maging labi mo upang ipahayag sa umagang ito ang nais mo. Kalooban mo, Panginoon, hindi yung kalooban ko. Kagustuhan mo, hindi yung kagustuhan ko. Alisin mo po, Panginoon, ang lahat ng aking kaalaman at hayaan mo sa umagang ito, ikaw ang magsalita, ikaw ang magbahagi ng iyong salita. At muli, Panginoon, mabuksan ang aming kaisipang espiritual, ang aming paninging espiritual, upang ikaw, Panginoon, ay lalo naming maihayag at makita ang kapangyarihan mo sa buhay namin. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sabi ko nga po parang wala na yata akong mai-preach at akin na lamang papaanuhan. Pero God is really amazing dahil 1 week talagang sabi ko sa papakinig ko hanggang sa mga midweek napadaanan na, pero there is still something, sabi ng Lord. There is still something I want to share. And this morning, our topic is the importance of vision, purpose. Bawat isa po sa atin, bagamat tayo nakakakita, pero isang bagay lang po, nakikita lang po natin. But doon po sa nakikita natin, if we have no vision, hindi po natin mauunawaan bakit ipinapakita sa atin ng Diyos yung bagay na iyon. Vision, narinig na po natin, but I have also a definition about vision. It's really different from what we actually see. May nakita ko, nakita kita, pero there is still something that we can vision to that person. It's the state of being able to see, the ability to think about,
or plan the future with imagination or wisdom and burden. Tama nga po, sabi, nagsisharing po kami ni Sister Madel before, sabi nga, basta't ikaw ay binigyan ng vision, tiyak, there is a burden. Bawat isa po sa atin. And to fulfill the vision, we must have, gaya po ng narinig natin, we must have faith, trust, persistence, and motivation, and also goal. Dapat ginogol din po natin yan dahil hindi po matutupad yung vision na sinasabing proclaim, plant, and ano po? Yan. Ayun na po, may kodigo na. Produce. Sabi nga, hindi po yan matutupad kung wala po tayong pagtitiwala, wala po tayong pananampalataya. Hindi po maisa sa katuparan. And we must be persistent. At magkaroon po tayo ng motivation. At i-google natin kung ano yung vision na yon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Vision is a clear mental picture of what could be fueled by the conviction that it should be. Ito po yung kailangan ay maliwanag na picture o larawan kung ano. Sabi nga, kung ano yung ipinapakita sa atin, yung conviction, binibigay sa atin kung paano dapat nating gawin. By the conviction that it should be. So God is giving us the vision for us to do something. Vision is a picture of that desired future. Ano ba yung buhay? Kahit po sa buhay natin, alam po naman natin, meron tayong vision. Gusto natin, bakit sa buhay natin, okay na lang ba? Tulad nga po ng noong sa Bible study rin, amin pong na-review uli about that. Pag wala kang vision, wala po. Very less yung iyong buhay. Walang magandang patutunguhan. The best thing we can get from God after receiving salvation and the gift of the Holy Spirit is the personal vision in our life. Ito po yung desired future natin. Ano yung gusto natin sa ating buhay. At makikita po natin ito at mahihingi lang natin yung desired na iyon, yung vision na iyon sa Panginoon. Lahat po naman tayo gusto natin magkaroon ng kaayusan yung buhay natin, maging maayos, maging successful, even sa business, sa lahat. In every aspects of our life, we have a vision. Especially, alam po natin, number 1, lalo na pag magulang, family. Family. Pag ikaw ay estudyante, ano ang vision mo? Makatapos ng pag-aaral. Pag ikaw ay magtatayo ng business, you want a vision na lumago ang iyong negosyo. Every one of us. But the best na binibigay sa atin ay ang vision for the Lord. Personal vision in our life. Yun po ay matatagpuan lang natin sa Panginoon. Hindi po sa kung saan paman. Pero sabi nga, kung yan ay para, kumbaga, lahat ay binibigay ng Panginoon kasi ang Lord ay holistic. Amen? Pag yan ay may vision tayo, lahat na eh. Para sa lahat na. Sa ating pinansyal, gusto natin, huwag tayong mabaon. Gusto natin makaahon. Amen? Dahil binibigyan tayo ng vision ng Lord para tayo ay magkaroon ng maayos na buhay. It will keep us on course of discipline, senses of focus, motivation, direction, protection, and provision. Pag ayos ito, daig mo pa yung taong walang paningin. Daig pa natin yung taong bulag dahil walang natatanaw para ayusin dahil nasa kadiliman. So, a person without vision is worse. Masahol pa raw tayo sa taong bulag. Kailangan meron tayong faith. Nung sinabi,
kailangan may faith. My goal to fulfill the vision. Kailangan po nasa atin yung pananampalataya na yung vision na ipinapakita sa atin ng Diyos ay magaganap, mangyayari. Pero kailangan din po na meron tayong pagkilos. A person without a vision cannot accomplish a mission. Amen? Lahat po tayo may mission dito sa mundo. Amen? Kung tayo ay tao na walang vision, walang ambisyon, walang mapupulpil na misyon, ang buhay ay magiging konsumisyon. Amen? Magiging magulo. Lagi na lang konsumisyon ang buhay natin. Discover our vision. Ang spy, hindi pa tayo po pwedeng lumusob doon. May ipinakita na ang Lord para i-bless ang mga taong iyon para i-conquer ang lugar na iyon. Pero ano ang naging isip ng unang spy? Negatibo. Nais gustong ipa-conquer na vision na nila na andoon ang pagpapala. Pero ano ang sabi noong spy? Hindi natin kaya, puro higante na andoon. Kasi ang ubas kasing laki ng buko. Wow! Pag isang kumpol na buko yun ng ano. Kasi ang lalaki, mga higante. Malaki pa kay Lowy. Dito nga lang, nakatingala na tayo sa kanya. Paano pa doon? Pero ano po ang sabi noong mga spy na sumunod? Grabe! Napakaganda yung pagpapala. Isipin mo, ang ubas, kasi laki lang, maari lang po, yun po, ano ko lang, maari kasi laki ng buko, isang ubas pa lang, lungad ka na, baka lasing ka na. Di ba? So, nakikita po ay ang pagpapala, yung vision natin must be positive. Hindi tayo dapat matakot. Tayo po ay, sabi nga po, na dapat ang ating pong pananaw ay mayroong nakikita parang x-ray lagusan. Ano ang nakikita mo sa taong yan? Hindi yung itsura niya, kundi yung gagawin ng Diyos sa buhay niya. Amen? Hindi yung nakikita. Wala na, di na mababago yan. Tigas ng ulo niyan eh. Ilang beses ko nang sinabihan, pasaway yan. Wala nang ginawa, kundi kung ano-ano mga pinopos niyan. Kung ano-ano mga sinasabi niyan. Amen? Pero may bagay tayong makikita doon sa taong yan. Yung nabivision mo na ang sabi ng Lord, kaya niyang baguhin ang sino mang gusto niyang baguhin. Kaya niyang pagpalain ang sino mang gusto niyang pagpalain. Amen? We must be always positive and we must always ask God. Doon po sa mga verses, nakarelate po ako dito sa Habakuk. And sabi ko nga, maybe more on testimony I will share today dahil nakarelate po ako. And then nung sabi ko sa Lord, Lord, ano po ang nagbibigay mo sa aking topic? And then, pagbuklat ko, it's the book of Habakkuk. And I remember something for how many years, mga kapatid? And I will share to you this morning. And then, nung ako po'y nag-open, isang preacher, dito rin po sa Book of Habakkuk at nakarelate po ako. Sabi nga po, ang vision, binibigay po ng Lord, it comes from the voice of God. Hindi naman po yung gawa-gawa lang natin eh. We are only the builders. Tayo yung tagagawa, tayo yung taga-accomplish, tayo yung taga-tupad ng mga bagay na binibigay ng Diyos. And in this
Habakuk, I remember, mga kapatid, na na-share ko na po yata ito sa iba. I don't know if nandoon pa ako sa Mindoro that time. Pero talaga pong ako po'y naka-vision. Ako po ay gising that time. Nakahiga pero gising. And doon ko po nakita yung mismong letter po ng Habakuk sa kalangitan. Nakita ko po yung ulap na unti-unting parang cotton candy. Hanggang siya po ay nagle-letter, H-A-B. Hanggang sa pagbasa ko po, nakalagay is Habakuk. Sabi ko, Lord, ano to? Yung time na iyon po is katulad po ng nangyayari that time na may maraming katanungan si Habakuk sa Panginoon. And on that time, in my life, yung po rin ang dami kong daing sa Panginoon. And I'm asking, Lord, bakit? Hindi mo ba ako pinapakinggan? Dito po kasi sa Habakuk, yung time na ito na sabi ni Habakuk, bakit hindi kayo kumikibo? Gayong pinupuksan nila ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila. Dito po yung time na ang buhay ko ay naranasan ko yung hirap, yung struggle, yung pagod, yung parang walang nagkikare, yung kawalan. Sabi ko, Lord, ako'y sumusunod naman sa iyo, pero bakit yung mga taong hindi sumusunod sa iyo ay mas pinagpapala mo? At verse 1, Habakuk chapter 2 verse 1, Aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin at ang tugon niya sa aking daing. Ito po yung si Habakuk ay nagtatanong sa Lord, dumadaing sa Lord, bakit niya dinadanas yung time na iyon na parang siya'y wala na, kawalan. Parang siya'y wala nang nararamdaman, parang siya ay napapagod na sa buhay at ang hindi kumikibo ang Lord, parang pakiramdam niya hindi siya naririnig ng Diyos. And that's the time what I felt before nung ako po ay sub-sub na rin. Parang galit na sa akin lahat. Parang hindi ako niintindi, pagod na rin ako. At doon po tumugon ang Panginoon. Kailangan po talagang pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po rito, ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipapahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Write down the revelation and make it plain on the tablets, not on iPads, so that a herald may run with it. Ngayon po hindi na tablet sa iPad na isinusulat. Ang sabi po, isulat mo. Ibig sabihin, ito pong mga bagay na naririnig natin upang ito ay atin pong panghawakan, upang ito ay atin pong maunawaan, we have to write it down on the tablet of our heart. Minsan, sasabihin natin, Lord, ang tagal. Bakit ganito? Kaya po ipinapasulat ng Panginoon, and that time I make a journal, lahat po ng aking mga nadidreams, mga isinusulat ko, wala na nga lang po yung notes kong yon. And it is also what I'm doing before, na naibalik po ngayon. At yung pong mga bagay na isinusulat natin is because we want always to be reminded by God. We want to be reminded by God. Sabi nga po, we are the builders. And Jesus, or our God, our Father, is the one holding the blueprint of our life. Meron na yan, naka-blueprint na, ano na ang gagawin. Ito anak, ang ipapagawa ko sa iyo. Ito ang mga bagay na iyong isa sa katuparan. Kailangan po ay nasunod tayo doon sa instruction ng Lord, upang ang vision na nais ng Panginoon ay matupad. But how can we hear God's voice? Paano ba natin ito may isa sa katuparan? Paano natin ito
magagawa kung hindi tayo nakikinig sa boses ng Diyos? How can we hear? Number 1, to hear God, we must be near to God. Paano natin maririnig ang tinig ng Diyos? Anak, hindi iyan. Ito ang vision ko para gawin mo. Hindi iyan. Dahil malayo tayo sa Diyos, hindi natin naririnig ang nais ng Diyos. Yung salamin natin maaring malabo na. Wala na yung 2020 vision. Dahil nakatingin tayo hindi sa Panginoon. Dahil malayo tayo sa Panginoon. Inuuna natin yung mga bagay na gusto natin. We have our own vision to accomplish. Dito ako masaya. Ito ang maganda. Ito ang nararapat. But God wants to do the vision. Kung wala po talaga tayong vision, we are worse. Pinapahirapan po natin yung ating sarili. And yung time na yon, sinulat ko po talaga yon, nakita ko yung mga bagay na nangyayari before. May tugon ang Diyos. Lagi po tayong makinig sa boses ng Diyos. Lagi tayong lumapit sa Diyos. Draw near to God and He will draw near to us. Mangungusap ang Panginoon kung tayo ay malapit. Kung tayo ay malayo, ang mapapakinggan natin ay ang nasa paligid natin dito sa mundo at hindi ang Diyos. At marami po ay nakikinig, maraming nakikinig sa sarili. Ito ang opinion ko. Sabi ng Lord, anak, ito nais kong pagawa sa iyo. To fulfill the vision that I made for you. Para maganap yung vision ko para sa iyo. Yung nakikita natin para sa sarili natin, akala natin okay, but no. To hear God, we must be near to God. And number 2, to be familiar with His voice, we must be filled by His word. Amen? Paano natin magiging pamilyar? Boses ba ito ni Lord? O boses ng kaaway? Kung hindi po tayo napupuspos, nabababad sa salita ng Panginoon, we will never know. We will never be familiar sa boses ng Diyos. Yung isa, dahil malayo ka sa Panginoon, sasabihin, okay lang yan, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay maunawain, saka ka na lang umattend. Walang mangyayari, sayang yan. Kung ang karamihan po kagabi naka-attend, grabe, you will really hear the voice of God. You will really hear the voice of God. At may na-vision po rin ako kahapon. Yung liwanag po na nagmumula. Kaya po ako talagang parang lambot na lambot. Lumupagi na ako dahil hindi na kaya ng tuhod ko hanggang sa ako'y lumuhod. And yung nag-i-spark, yung liwanag mula sa taas, ipinikit ko pong lalo. Nakikita ko pa rin dahil may message po ang Lord. And at the end, maririnig po natin later. To be familiar with His voice, we must be filled by His word. Ano ang malimit nating binabasa? Ano ang malimit nating pinapanood? Kaya hindi natin marinig ang boses ng Diyos. Meron palang nais ipagawa ang Panginoon. And number 3, lower the noise to hear His voice. Lower the noise. Kahit po ako natatrap, mga kapatid, minsan meron lang po akong i-message. Then after that, makikita ko na lang, nanonood na ako. Scroll. Lower the noise. Kaya minsan po, bigla akong papatayin. Itatabi ko. Iiwan ko. Doon ako sa labas. O kaya doon ako sa banyo. Just to hear the voice of God. Napakahirap, mga kapatid. Napakarami po nating kalaban. But we have to know the vision of God.
We must know kung ano ang nais ng Diyos. At dito po sa Habakuk, kung hindi po talaga ako that time lumapit sa Lord, maaari pong nawala na ako sa Panginoon. Dahil napakarami pong atake. And I want to share to you last week po, natake po ako ng anxiety. Napakarami pong gumulo sa isipan ko. May mag-message. Kung maaari lang, sabi ko, Lord, ayoko nang may ma-receive sa messenger. Pag, ting, merong gaganon. Nagpe-pray na ako, Lord, I pray. This is a good news. Lord, kung ito man, Panginoon, yung po sinishare ni Jamie, really, ako po talagang nagkaroon ng Pero sabi ko, Lord, tanggalin mo po doubt na ito. Tanggalin mo po itong Ayoko marinig yung mga kaguluhan dito sa mundo. Kaya po hindi na ako nanonood doon sa mga reels, minsan ko ano-ano po yung napapanood ko. Lalo lamang kumakabog yung dibdib ko. Siguro po dahil na rin po sa old age na ako, mas lalo na rin po talagang kinakabahan ako. At doon pong time na iyon, hindi ko po alam ng Friday night, hindi po ako talaga makatulog. Nasa Nasugbu po ako. Marami pong umaatake. May problema po sa ministry, may problema sa ganito, may mag-chat, may sakit si ganito. Then nag-chat nga po rin si Jamie na yung nga about her condition. Then meron pong na kailangan ay matugon para hindi na magkaroon ng penalty or whatsoever. Lahat po yon ay talagang umano sa ulo ko. Hanggang sa hindi pa ako nakatulog, nag-pray, 2:00 gigising, hanggang sa hindi na po, but praise be to God. Andoon po yung pagkilos ng Panginoon. Dumating po yung Saturday morning. Wala po yung Bible cell na amin pong kinakandak doon sa bundukan. Ang sabi ko, di kami po'y magiging tambay lang doon dahil na-accomplish na nung Friday lahat. Sabi ko, ayoko mag-stay. We have to, sabi ko, lalakad tayo. Sister Daisy, isipin mo, sino yung mga taong antes pa ay ating tinatarget. Ayokong mag-stay dito. Ayokong magmukmuk. Dahil ito, alam ko, ay pakana ng kaaway. But I know, there is something na gagawin ng Diyos ngayong umagang ito. But praise be to God, lumakad po kami. Naalaala po ni Sister Daisy, yung antes pang dating amin pong ninanais na mapuntahan. At yun po ay hindi na rin po namin na napakinggan na gusto pa niyang kami ay welcome doon. And you know what, mga kapatid? If you are clearly seeing the vision, viewing what God is doing, yung time na iyon, pumunta po kami roon, and you know, doon po kumilos ang Panginoon. 3 Bible study po ang nabuksan sa mga adult, sa youth, at sa children. So don't be, wag tayong malugmok. Kung mayroon man dumarating sa atin na pakana ng kaaway, we must have a 2020 vision na hindi patatalo tayo sa kaaway. Write the vision, sabi po dito sa verse 2. Una, kailangan isulat natin yung vision. Remember it always. Kung paano po ibaba natin yung ingay ng mundong ito. Isara na natin yung ingay ng mundong ito. Kailangan po isulat naman natin yung vision na ibinibigay ng Diyos sa atin. Remember it always. Vision works when we walk towards it. Vision works when we walk towards it. Hindi po magkakaroon ng katagumpayan ang gawain o ang pinapakita ng Diyos kung hindi po tayo lalakad para sa vision na yun. At yun po ang nangyari. Kung kami po ay nag-stay lang sa church at hindi kami lumakad, yung vision na ipinapakita ng Lord, nag-strike po kasi sa aking isipan, nag-flash. May pina-flash ang Lord sa ating isipan na dapat gawin. May ibinubulong ang Diyos sa atin. Bakit hindi lang po natin marinig? Kasi
ingay na ingay tayo, mas malakas yung ingay ng mundo. Kaya hindi po natin mapakinggan ang boses ng Diyos. God gave us the vision to change the direction. Amen? Change the direction of our life. And give us the motivation to our face in life. Bibigyan tayo ng motivation sa ating buhay upang harapin iyon. Amen! Kaya po, naririyan yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos, ipinapakita, may ginagamit sa atin for us to have a direction. Ayaw ng Diyos, namamali ka doon sa vision na ibinibigay ng Diyos para sa atin. May itinatama siya because He wants us to have a good life. Wala naman tayong ninanais sa buhay natin. Di ba? Ang pinapananaw natin. Ang kailangan makita mo, itong batang ito, ba't ipinapakita yan sa'yo? Bakit mayroong taong ginagamit ang Diyos para sa'yo? Dahil may nais ang Diyos na ipakita rin sa buhay niya. Amen? May ginagamit. Di ba sabi, puntahan, minsan meron na sabihin ng Lord, puntahan mo yan. Kaya lang po tayo ay minsan na hindi sumusunod doon sa message ng Lord dahil tayo ay busy sa atin, sa ating mga sarili. Puntahan mo yan, taong yan. May gagawin na ako dyan. Kaya ito po ang sinasabi, isulat Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang maganap ito. Hindi man agad ito maganap, ngunit ito ay magaganap. Amen? Naniniwala po tayo? Matagal. Pero ano ang sabi? Ito ay magaganap. Number 1 is read the vision. Write the vision. Number 2 is read the vision. To be reminded not to stop. That vision will become reality. Amen? Huwag tayong magano. Na vision doon magtatayo ng church. Actually, I just want to share again. Yung pong ano po sa Nasugbu, is really ang Diyos ang kumilos. Dahil noong pong lagi ko itong nai-share kasi hindi ako magsasawang i-share to dahil dito ko po nakita kumilos ang Panginoon. At ako po'y naa-amaze sa pagkilos ng Diyos. Katulad na rin po ng nangyayari sa atin ngayon. Lilipat, may nakikita tayong vision. Nung nakita po namin yung bakanting lote, mayroon pong vision ng Panginoon doon. May ipinapakita. But we will work it out. Dapat tayo ay sama-sama pong mag-work doon. Yung pong Nasugbo, kung titingnan ko po, sabi ko, dito mo ba ako talaga, Lord, dinadala? Puro kahuyan, kanuhan. But before that, ako po'y naka-vision na ako po raw ay pumupunta sa isang lugar na puro lang talaga kahuyan. Kawayanan, puro punong kahoy. And I know, sabi ko, Lord, ito ba yung ipinakita mo? Yung pong pag-sulat sa vision, na mga napapakita ng Lord sa akin, ito po yung naalaala ko na nangyari. And then, nung binabasa ko po yung Habakuk, doon ko napatunayan na talagang pag ang Lord ang nagbigay ng vision, natutupad. Kaya po, lagi dapat yung ating pong paningin pala is 2020. Kung titingnan po natin yung lugar ng Nasugbu, papasok ka po yan, parang walang mga tao. Pero ang makikita mo, ay kung ano ang kailangan ng mga tao, hindi yung lugar. Hindi complacent. Malayo doon sa kabayanan. Ang makikita, sabi nga, read the vision. Basahin natin kung ano ang vision ng Lord doon sa lugar na iyon. Basahin natin kung ano ang vision doon sa taong iyon. Kahit yan ay barumbado, kahit yan ay gangster, pero pag sinabi ng Lord, may gagawin ako dyan. Amen? Kahit ang isang tao ngayon ay matigas ang puso, pero pag yan ay may plano ang Diyos at sinabi sa iyo,
pagtiyagaan mo yan, makakakilala sa Lord yan, gagamitin ko yan. It will become reality. Always read. Basahin natin. Hindi yung nakikita lang natin yung taong mismong iyon, yung lugar na iyon, yung sitwasyon. Even in my family, it's really so hard. Pero ang sabi ko nga, Lord, may gagawin ka. Pag nakikita po natin ay negatibo ang nangyayari sa ating pamilya, let us be positive because we have faith. We have trust in God that something will happen sa pamilya natin. Babaguhin ang sitwasyon, babaguhin ang relasyon, babaguhin ang buhay. Amen! Ako po, ngayon sinasabi ko, mga anak ko, Lord, sabi ko, Lord, mga anak ko, alam ko bago ka dumating, may paggagamitan ka. Hindi lang anak, pati apo. Amen? Bago you will become the worker of God, a servant of God, servant leader. God gave us the vision to change the direction and give us motivation. Kasi ang gusto ng Lord, kaya may pinapakita sa atin para tayo ay mamotivate. Read the vision to be reminded not to stop that vision and will become reality. And number 3 is speak the vision. Gaya na po ng sinabi. Speak the vision. When the vision becomes reality, it will become a voice. Amen. Mangyayari pag ito po ay nagkaroon ng katuparan, ito po ay nai-speak na natin, nailalahad na natin at naisisigaw natin na yung vision na yon ay nagkaroon ng reality. Imagine, I think, nung binigay ng Lord sa akin tong Habakkuk, it's more than 10 years or 15 years. Pero ngayon lang po naganap. At sinabi nga, though it linger, wait for it. Though it tarry, wait for it. It speaks of the end. Sabi rito sa verse 3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Isulat mo. Hindi pa mangyayari ngayon, kaya ipinapasulat sa ating puso upang panghawakan natin na yung vision na iyon ay magaganap sa tamang panahon ng Diyos. Dahil iyon ay ibinigay sa atin, dahil ito ay magkakaroon ng kaganapan because God never lies. Amen. Mangyayari, tayo lamang mismo natatakot, tayo mismo nawawala. Though it linger, wait for it. We have to pray, to declare, Lord, kahit ngayon nahihirapan ako, alam ko, this vision will come to the reality. Basta't masunod ko lang at magampanan ko lamang, it will become a voice. God will speak to us. Nagkaroon ng reality, magaganap, matagal man anak, magtiis ka, pero mangyayari yan. Just imagine, this Habakkuk, kung akin pong ibabalik, ito pala'y magiging testimony. Noon ay talagang sagad-sad ako na sinasabi ko, Lord, naririnig mo ba ako? Pagod na ako. And this verse, sinabi, kaya po yung aking Bible ay mayroong talagang mark. Isulat mo ito. Hindi pa nga panahon upang ito ay maganap. Ngunit, mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Ipinapakita ngayon, ngunit hindi pa man nangyayari, pero gagawin ng Diyos. Tayo lamang ay minsan ay nagda-doubt. Wala tayong tiwala sa Panginoon upang mangyari. Kung hindi ako nagpatuloy sa Panginoon, hindi magaganap. Bagamat iba pong anak ko ay hindi pa rin totally lumalapit sa Panginoon, but I still speak the vision. I still read the vision. I still write the vision that it will happen because our time is different from God's time. Amen. Many of us use our mouth to describe the situation. Sinasabi lang natin kung ano ang sitwasyon sa ating bibig. But God used His mouth to change the situation.
Tayo, lagi na lang natin sinasabi, hindi na magbabago yan. Wala nang mangyayari sa buhay kong ito. Hindi na yata ako, wala na akong trabahong maayos, wala na akong negosyo na hindi palpak. Because we are just always declaring it. But different from God. God always speaks blessing. But God used His to change the situation. Sabi nga, it will not prove false. It will not prove false if we have a plan from God, but is speaking negatively, we are just wasting our time. Speak positive. Kung ang vision na makikita mo ay parang napaka sa tingin mo, ay hindi mangyayari, mahirap. Yes, mahirap para sa atin, sa ating paningin. Pero walang mahirap sa Diyos. Amen? Don't speak. We have to fight our weaknesses. If we have a plan from God but is speaking negatively, we are just wasting. We have to fight our weaknesses. Labanan natin yung ating mga kahinaan. And next, run with the vision. Paano yun? Tatakbuhan ko yung vision. Run. Hindi run out of the vision, but run with the vision. Don't waste our time. Once mayroong sinabi ang Lord, do it. Huwag nang ipagpabukas. Don't waste our time. Vision is the future outside of time. Vision is the future outside of our time. In God's time, not on our time. Vision will come when we walk in it. Sabi nga, bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi ito maaantala. Walk, run with a vision. Together, tayo ay tumakbo doon sa pinapakita. Ano ang sabi? Proclaim. Paano tayo makakapag-plan kung hindi tayo nagpo-proclaim? Don't waste our time. Do it. Huwag nyo nang hintayin maging katulad ko pa ang inyong mga tuhod na malalakas pa ang bawat isa sa atin habang may panahon. Don't waste our time. Proclaim. Speak about God always. Paano tayo makakapag-plant ang churches kung hindi tayo magpo-proclaim? Paano tayo makakapag-produce kung hindi tayo nagtatanim? No one can produce without planting. Amen? As we walk toward it, it will begin to work for you. As we walk toward it, as we run toward it, mangyayari at mangyayari. We have to pray, to plan a goal for it. Pag po tayo talaga ay gusto nating magkaroon ng katuparan ng vision, number 1 is to pray for it. And number 2 is to plan for it. You have to goal it. Kailangan meron tayong plano. Paano natin mag-goal ang bagay na yon? And lastly, always remember, vision will be late but on time. Paano yon? Late pero on time? Hirap naman nun. Intindihin? Vision will be late para sa atin. Ang tagal naman nun. Ang tagal ko na ipinag-pray yung asawa ko. Ang tagal ko na, sabi mo, Lord, mangyayari. Ang tagal na nasa malayo. Ang tagal na hindi nagbabago. Pero ang sabi mo, Lord, gano'n. But ang sabi, it's not our time. Pero ang sabi ng Lord, but it is on time. Because our time is not God's timing. Amen. Huwag tayong apurado. We don't have to command God. Lord, ngayon na. Ang tagal na ng pinagtiis ko rito. Pagod na ako sa anak ko. Pagod na ako sa asawa ko. Pagod na ako sa kapitbahay ko o kanino. May nagtatapik ng likod dyan. Kailan pa? Kailan pa siya babalik na muli? Vision will be late but on time. Sabi po sa verse 3,
Dito po lagi sa verse 3, ngunit mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Naniniwala po tayo? Mabilis. Mabilis na nga po ang panahon ngayon. Ako po hindi ko naisip na yung po pala ay 30 years na mangyari ito, or 20 years na nangyari ito. Pero nagkaroon ng katuparan. Amen? Ipinakita ng Diyos na ang lahat ng sinabi niya doon sa akin, hindi ka na magiging buntot. At yun po ang nangyari. God bless me. Pinakita po niya sa akin noon, sabi niya, I will bring you to Cavite. At ipinakita po niya, may bubuksan na gawain dito. And that happened. Binuksan po ang gawain dito sa aming bahay, sa lumang bahay, and then napalipat doon po sa bahay ng aking anak na si Archie, before old house po yon. Nangyari. And then that time, sabi ng Lord, lilipat. Nangyari, pumunta kami sa bakery. Lipat-lipat noon. And then that vision, sabi ko, Lord, may gagawin ka talaga. Nung pinakita ng Lord sa akin yon, mismong kapatid ko ang ginamit upang ma-open ang gawain dito po sa Tansa. At nagkaroon po ng katotohanan. Kung hindi po ako sumunod sa Panginoon, na antala ang gawain ng Diyos, napakatagal na po iyon. But God, what God spoke to us, to me, ay nangyari. Nagkaroon ng kaganapan at nangyari po ngayon. And meron na naman pong vision ng Lord sa atin. Sabi nga po sa verse 4, the righteous will live by faith. Kung iisipin po natin, revelation awaits an appointed time. It's late on our time, but on time for God. Hindi po sa panahon natin. If the vision is not punctual, para sa atin, katagal, Lord, katagal. Be patient. Always says, Lord, ang tagal na, hindi ko na talaga madala yung anak ko, napakahirap, ganito, ganyan. Dapat po may ginagawa tayo. Pray. Plan. And have faith. When the vision is late, don't leave it. Don't leave it. Kahit yan ay late na para sa iyo, still, you have to do it. Don't leave it. Wait for it. Don't drop it. Don't drop it. Sabi nga, the righteous will live by faith. Will live by faith, not by sight. Kung nakikita po natin na hindi maayos, pero tayo po ay mangunguna na sa pananampalataya na makita natin, vision will not lie and it will not die. Always remember, lagay natin sa puso natin, the vision will not lie and it will not die. Kung ang vision po ay para lang sa sarili natin, it will lie. Yung atin lang kaisipan. If we have the vision or God gave us the vision, believe. Go for it. Believe that God is doing something. Don't just see the situation. Don't just look the situation. Always do what God is giving us, the vision. Proclaim the goodness of God. Plant the seed that God wants us to plant and produce. Mag-produce tayo para ang mission ay magkaroon ng katuparan. Sa last verse po natin in Joel chapter 2, verse 28. Ito po yung isang vision na binibigay ng Lord. And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Magaganap po ba ito? Parang mahina. Magaganap po ba ito? Amen. Bakit po hindi maganap? Bakit naaantala? Sabi, I will pour out my spirit on all people. That is a prophesy. That is also a vision that God will pour the Spirit because
Kaya hindi po matupad agad at hindi nangyayari ngayon. Sabi yan, your old men will dream dreams. Your sons and daughters will prophesy. Sa Tagalog po, ang mga bata, mga kabataan, ay magpa-prophesy. Bakit hindi mangyayari? Because they don't lower the noise. They are not near to God. That's why we cannot hear God. And God wants this to happen. And it will happen. Doon sa time na nais ng Diyos. Ang nais po ng Panginoon ay maganap ang mga bagay na ito. Dahil ang sinasabi po ng Lord, ang lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon, basahin ko po sa Tagalog 2:28 before we end this. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit, sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay ang buwan ay magpupulang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Marami na po tayong nakikita, napapansin na mga kakaibang nangyayari. And the vision, it will come. Pero bakit hindi po? Dahil ang mga kabataan, ang mga matatandang lalaki hindi makapanaginip, hindi makakita ng vision dahil busy sa mga trabaho, busy sa mga pansarili. Tayong lahat nagiging busy. Gumawa ang kaaway para maagaw ang ating mga panahon. Nabisi tayo doon sa mga kung saan tayo enjoy at hindi natin inisip makikita at mauunawaan ang vision ng Lord. Gusto ng Panginoon na kumilos na. Gusto ng Panginoon na ipahayag na ang nanais niya. Pero tayo po kasi ay busy. Malayo ang ating pandinig. Malayo ang ating paningin. Dahil malayo sa atin ng Diyos. And I pray, yung vision na binibigay sa atin ng Lord ay atin pong lagi pong panghawakan. Ang sabi po dito po ni Stanley, though it tarry or though it linger, walk for it. Don't throw. Don't give up because it will come, said the Lord who gave us the vision. Kung ito man ay matagal na parang pagod na pagod ka na, kapatid, always write the vision in your heart. Read the vision. Run with the vision. Walk for it. Kung ikaw man ay napapagod na at inip na, always remember, the vision will not lie and it will not die. Lagi nating isipin sa ating puso, kung mayroon pong vision ay binibigay sa atin ng Lord, na nais ng Panginoon, atin pong hingin sa Lord, and time will come, you will speak the vision. Let's pray. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord God. Tunay, O Diyos, nagpapasalamat kami. Pinahayag mo sa amin yung kahalagahan ng vision, yung purpose nito sa aming buhay. Hindi lang minsan nagaganap ito sa aming buhay dahil kami po, O Diyos, ay hindi nakikinig. Hindi po namin pinapakinggan yung boses mo, hindi kami nagiging familiar dito dahil hindi po kami nabababad sa iyong salita. Mas nabababad kami sa mga bagay na pinagkakaabalahan namin. Nabababad kami sa mundo. Nabababad kami sa aming mga kinawiwilihang bagay, sa aming pong mga hanap buhay, na akala namin ay makakaahon sa aming mga kabigatan.
Ngunit hindi namin naiisip na yung vision na binibigay mo sa amin is binibigyan mo kami ng direction sa buhay namin. Hayaan mo po, Panginoon, na bigyan mo kami ng puso na marunong makinig, marunong sumunod. Amin pong i-lower yung mga kaguluhan, yung mga noise ng mundo. Hindi namin ito pakinggan. Ano man yung nakikita namin sa mundo. Na minsan, O Diyos, ay makakadala sa amin upang kami ay magkaroon ng panghihinayang, pagkainggit. Lord, dalangin namin, Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapakinggan ang boses mo upang yung vision na ibinibigay mo sa amin ay magkaroon ng katuparan. Ito man, Panginoon, ay mabagal para sa amin. Ngunit ang oras mo ay hindi po namin pwedeng pangunahan. Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng tamang panahon, kaya't hindi ka namin dapat pangunahan. Napakahalaga, Panginoon, ang vision at ng purpose nito sa aming buhay. Kaya humihingi kami, Panginoon, ng iyong habag para sa aming kinabukasan. Huwag naming pangunahan, huwag kaming lumundag sa mga bagay na gusto namin dahil enjoy namin ngayon. Kundi sundin namin, Lord God, bigyan mo kami ng 2020 spiritual sight, Lord God, na makita namin kung ano yung nais mo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kung meron ka man, Panginoon, pinapakitang vision sa amin, nawa ito, O Diyos, ay sundin namin. Kung kami po, Panginoon, ay may mga bagay na hindi po nagawa, maybe this time, wala po, Panginoon, talagang dapat kaming gawin kundi surrender ito sa iyo. Hallelujah. Jesus, you want to give up everything, Lord God, for you so that we can be fulfilled. Ma-fulfill namin yung vision. Give us the mouth, Lord God, not to declare the situation, but to change the situation. Gamitin mo kami, Panginoon. Magkaroon kami ng courage, Lord God, ng buhay namin ito, Panginoon, ay gamitin namin upang tuparin ang vision na ibinibigay mo po sa amin. I invite you, kapatid, mayroong kang bagay na pinagawang Lord sa iyo, or meron kang pinagdadaanan ngayon na sa palagay mo napakatagal na, nahirapan ka, napapagod ka, na sa tingin mo nagkakaroon ka na ng doubt na yung vision na ipinapakita sa iyo ng Lord ay hindi mo na naaaninag, and you don't want to walk for it, come. I invite you right now because something, again, may ibibigay ang Diyos. Hallelujah, Lord God. I-surrender natin yung ating mga pusong basag sa Panginoon at muli, hingi natin sa Lord na ma-visualize natin yung nais ng Diyos upang magampanan natin yung nais din ng Diyos, yung misyon natin na nais ipagawa ng Panginoon. Kung hindi mo pa nakikita, inaanyayahan ka ng Panginoon upang muli maging clear ang vision. Come. Hallelujah. God wants us to give a clear vision to fulfill what God is showing us. Nagkakaroon lang tayo minsan ng hesitation. Hindi natin magawa. Hindi natin ma-fulfill because we are doubting. Hesitate tayo. If you want to surrender, surrender. Now is the time. Huwag tayong mapagod na lumapit sa Diyos. Huwag tayong mapagod na sumurrender sa Lord dahil yun ang hinahanap ng Diyos. Yung puso na mapakumbaba, puso na nais makita dahil ang sabi, on the last days, I will pour out my spirit. Kahit kabataan, mangungusap sa iyo, Panginoon. Baka meron tayong nalilihis. Hindi natin nakikita yung clear vision dahil ang sinusunod natin ay yung nais natin.
yung nararamdaman natin. Halika, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka, huwag kang mahiya. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Panginoon. You have to have a clear vision. Cause I know there is Bawat peace isa. in your Hallelujah. presence. Hallelujah, I Jesus. speak Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Lord, give us the clear vision. Give I us the just clear vision, want to Panginoon. speak the name of We Jesus. want to proclaim your goodness. Till every Kapatid, dark addiction starts Nakikita to ko kung break. gaano na hinahanap mo. Tumayo ka na dyan sa Declaring kinauupuan mo. there is hope and there is freedom. Huwag mong sarilinin yung bigat. I speak Huwag